episodes, no, 5 months na pala. Praise God, no, nakatagumpayan talaga yun. So, kasama natin sa panalangin, yung pathway na yun na na-open. God's blessing. Anyone? Hi, Jen? Anyone? Wala na po? Reserve? Okay, sige, kung wala na, alam ko po may patotoo sa Sister Sheila. Tinatawagan ko po siya para sa kanyang patotoo at sa pag-give sa atin sa ating pagkaawit. So, yan. Actually, kung patotoo ni Sister Shelly, parehas po talaga kami. At nag-usap na nga kami. Kasi same with sa meeting ko. After ng Sunday, siya rin po ay talaga namang nailit siya. Pero praise God po ay yung kinakatakutan ko na pagsusuka, hindi naman nangyari. Kasi actually parang sakit niya na talaga yun. Yun yung kauna-unahang beses na hospitalize siya dahil sa pagsusuka at sa pagdudog niya. Hindi ko po alam kung saan naman ng mga anak ko yung magkaroon sila ng maselan na tiyan. Katulad po siya ng kuya niya, si Sherwin, maselan po ang tiyan niya. Si Abby lang po talaga ang matibay at matatag. Pero praise God po at medyo bumubuti na po yung pakiramdam ni Sabi. Actually, hindi naman siya nag-absent talaga from Monday hanggang kanina pumasok siya. Inaano ko lang siya na huwag siyang mahiya kay teacher na pag sumakit yung tiyan niya or call mommy na lang, sabihin mo kay teacher. Praise God naman po kasi sa 3 hours niya doon sa school, active na active siya. Actually, nag-post niya ako sa family namin na talaga yung star niya, aabot na naman dito sa braso. Talaga namang, sinasabi ko for early na, huwag natin siya papasukin kasi kasama talaga yung pakiramdam niya. Pero pag iniisip ko na, sige, pasok na lang siya kasi parang mas, ano siya doon, mabubuhayan talaga siya, tapos lupod na nakikita na niya yung mga classmates niya. At the same time na nag-i-enjoy din po siya. Talagang praise God po talaga na wala siyang episode na sumakit ang tiyan niya sa school or na-poop siya doon or nagsuka siya. Talagang naiinis talagang mga nanay. Ang panalangin talaga natin sa ating mga anak na huwag na silang magkasakit. Tayo na lang talaga. Kasi talagang makikita ko sa kanila na ang hirap-hirap para sa kanila. At ang hirap-hirap din sa ating mga nanay na nakikita natin sila na gano'n. In the middle of the night na nagigising siya na feeling niya susuka siya. Punta kami sa CR, nanginginig po yung katawan niya, pero siguro nananagilid lang siya. Hindi naman siya susuka, hindi rin siya pupupo. Siguro masakit lang talaga yung tiyan niya. Pero talagang sa gabi, pag natutulog siya, talagang nililihan siya. Nakuha kami. Sabi niya na, pinag-praise sa Panginoon na tanggalin ka kasi nga, ang wet. Actually, kasi nung bumagsak yung katawan niya, kasi talagang napuyat siya. Kumakain siya, konti-konti kasi feeling niya, babamit siya. Pag feeling niya na babamit siya, iiyak siya kasi natatakot siya, tumuha. Kaya talagang sa gabi, habang pinakasas ko yung tiyan niya, pinag-pray ko na Pinoon na tagalin na yung sakit yung tiyan niya. Tuloy na siya bumalik. Dire-diretso niya, pero talagang praise God talaga ako sa talagang ang Panginoon, hinihilig talaga niya ang bawat panalangin. Kaya, ngayon po medyo okay na siya talagang praise God kasi hindi niya pinabayaan si Sally na magdire-diretso kasi nakakatakot po kasi baka feeling ko pagka nagdire-diretso siya, ma-hospital po kami. Kasi yun po yung lagi niyang problema yung tiyan niya. Pero talagang napakabuti ng Panginoon kasi talagang binilig niya yung bawat panalangin ko para kay Sabi na maging okay na yung pakiramdam niya. Praise God naman po eh. Ngayon na medyo sa isang araw siguro 2 or 3 beses na lang po siya nagpupo. At yun na lang po ang dalangin ko na lang po talaga ay talagang tuloy-tuloy na po siya at maging okay na po yung tiyan niya at maging nawa ay lumakas na rin siyang kumain. Kasi pinipilit ko na siyang tumedi ngayon dati. Nagagalit ako kasi, hindi ka na naman. Ngayon, pwede ka na, please, pwede ka.
Para lang magkalaman yung tiyan niya kasi pag wala, upo, ano na lang, sasakit lang lalo yung tiyan niya. Pero praise God po talaga na sa kabutihan po ng Panginoon, hindi niya po kami pinababayaan, lalong-lalo na po sa araw-araw na pamilya. Yun po. At talagang maraming salamat po talaga sa ating dakilang Diyos na hindi po tayo pinababayaan. Sige po, samahan niyo po akong tumayo at tayo po ay kumawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa kadakilaan niya sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord God. We praise you, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kadakilaan sa aming buhay. Hallelujah. Katapatan mo'y matibay na santi.
bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, kailangan ako. Ang hiling ko'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Oh, Dakila ka, sa aming mga buhay, Father God. Ang katapatan mo, O Diyos. Maraming salamat po, Father God. Maraming salamat po, Lord God, sa inyong pagkabay sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa inyong katapatan sa aming mga buhay, Father God. Maraming salamat sa kapanginanan, Lord God. Sa iyo lamang po namin nararamdaman, Panginoon. Maraming salamat sa pagdilig sa aming mga panalangin, O God. Maraming salamat, Lord God, sa paghawak mo sa aming mga kamay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na Panginoon kayo ang aming Diyos, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing po, Panginoon. Sa opportunity, Panginoon, sa magpanalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga buhay, Panginoon, na narito, Lord God. At sa mga nanonood online, Panginoon. Sa mga nanonood, Lord God. Nawa, Lord God, kayo po, Panginoon, maging sentro ng aming panalangin, Lord God. Kayo po maging sentro ng aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa matamis na pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Yun, good evening po mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. So, yan. So, before po tayo pumunta sa ating panalangin, sa ating focus for this night, so, mag-share lang po ako sa inyo ng kaunti salita ng Diyos. So, kung ready na po tayo, so, ayahan ko lang po kayo na buksan po nyo ang inyong mga Biblia, mapa-hard copy or soft copy man yan. Samahan niyo po ako sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. So, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Kung nandiyan na po kayo, samahan niyo po ako basahin natin siya ng sabay-sabay. Verse 1, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name, and you will be a blessing. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Ayan.
So, alam ko naman kung alam niyo na po itong Bible verse na to, no? So, call of Abraham po. So, yung share ko po sa inyo, pinamagatan ko po ito na called to be a blessing. Yan po. Yan, nakakaba po pala pagkakalive. So, yan. So, pagtumanino po pala yung nagpatotoo po dito kanina, yung huli. Yung misis ko. Medyo ma-emotion po siya. Ewan ko ba kayo nagpana yan. No? Iyakin masyado. Joke lang. Parang tayo ka rin nagpana. Ayan. So, imayin po natin yung i-share ko lang po sa inyo. Simulan po natin sa verse 1. So, sabi po di ba ng verse 1, i-reiterate ko lang po. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Dito po, makikita po natin na ang Panginoon po ay tinawag niya si Abraham to leave his homeland and go to the unknown land that He will reveal later on. So, imagine niyo po, no, in real life, kunyari po, ako po yun, Sir Erwin, no? So, tigamar mo na for how many years? Kasama ko ang mga mahal ko sa buhay, mga kalaro ko po sa basketball, mga kaibigan ko na po ng pakiramdam, mga kaibigan ko dito. Tapos, sometime, bigla sinabihan sa'yo, oh, halika ka dito, Erwin. Punta ka dito sa lugar na to. Umalis ka muna dyan sa homeland mo. Punta ka sa Mindanao. Pero hindi pa sinasabi yun, no? So, imagine nyo po, no, kung ano yung feeling mo. No? Iisip ko nga kung ako yun. Siguro, talagang mag-iisip ako ng malalim. No? Kaya ko ba yun? Ginawa ni Abraham. Pero ano po pinakita ni Abraham dito? So, similarly, we are often called to step out of our comfort zone and follow God's leading. Even when the destination is not fully clear, but true faith is demonstrated through obedience to God's word. Trusting that He knows the best path for our lives. So ano po pinakita ni Abraham dito? Nagtiwala pa rin po siya and nag-obey. Yan po yung keyword, no? Trust and obey. So pinakita niya po yun. No? So even though marami siyang tawag dito, sinakripisyo, yung comfort zone niya, mga mahal sa buhay. So sinunod niya pa rin po, nag-trust pa rin po siya at nag-obey siya kay Lord. So, yun po, yung verse 1 na po yun. And then, let's proceed po sa verse 2. So, sabi po sa verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Dito naman po, God made several promises kay Abraham. Meron po atang 4, no? So, una po is, make him a great nation. Yeah, number 1. Bless him to make his great name. And to make him blessing to others. Yan po ba? Yeah. So, dito po, ang trade-off po ng sakripisyo gagawin niya, yung pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. So, yung promise ni Lord. So, lagi naman po ganyan, no? When God calls us, meron naman po kalakip na promise ng Lord sa atin. So when He calls us, He equips and blesses us. Lagi niyo po tandaan yan. Sa mga paraan na hindi natin nai-imagine. Tama po ba? Yeah. We are reminded that God's plans are always for our good and His glory. Yan. Salamat po sa kanan Diyos. And then lastly po yung verse 3. Ano po sabi dito? I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Dito naman po, God assured him of a divine protection and a favor. This shows that God is sovereign over all circumstances. Bilang isang Kristiyano, tama po ba? We can trust that God will protect us and guide us. He will work all things together for good. Lagi po natin tatandaan, no, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Abraham. No, after he gave him a promises, na kinasatuparan niya naman po. So, andun po yung protection. So, alam niya yung journey na ibibigay niya kay Abraham ay hindi biro. No po? Hindi po yun straight way. Hindi marami pa rin pong balangin. Pero, andun po yung pangako niya, yung protection niya at ibigay niya pa rin po kay Abraham. So, yan po. So, for our life application,
So sa una pa lang po, sa verse 1, dito po sinabi ng Diyos, ang pinahiwatig niya, binigay na message niya sa atin is trust and obey. Lagi po natin tandaan yan. When God calls us, trust and obey. Even though, alam mo yung sacrifice, alam mo yung hindi ganun kadali, pero maniwala ka kapatid. Trust and obey. Yun lang po sabi ko sa inyo. Be willing to follow God's call. Kahit wala kang idea kung saan ito patungo at kung ano ang ikahanan nito. Trust that His plans for you are good. For His plans for He is good. So, and then yung verse 2 naman po, dito, for our life application, dito pinakita niya naman po na embrace the journey. Intindihin natin ang pagsunod sa Kanya is a journey that involves faith and dependence on Him. Sa Kanya lamang ito. For guidance and provision. So, yung tinawag niya po si Abraham, hindi naman ito pinangakuan na yung pupuntahan mo is talagang very easy, no? So, dito, tinahak talaga ni Abraham is the straight land, no? Yung journey niya, hindi lang po ito patag na lupa. Dinaanan niya rin po yung mga lupa. So, although siguro sa mga lupak na yun, naging marahan siya. Pero doon sa tahak niya, papunta doon sa journey, sa lugar na gustong ibigay sa kanya ng Diyos, is andun na pinoprotektahan siya. And then yung pangatlo po, sa verse 3, sa panahon at sa verse 3, ito naman po yung life application. No? Sa panahon na pangangamba, rely on God's protection and sovereignty. Lagi po natin pangatandaan na He is in control sa lahat ng bagay and He will take care of you, of us. Yan. Yun po. And then lastly, doon po nakuha yung title, no? Yung Be a Blessing to Others. Ito po yung nakita ko pong reflection sa akin na life application is to be a blessing. Be a blessing. Recognize that God's blessings in your life are not just for you, but are also meant to be shared with others. So kung saan ka man ihantong ng Panginoon, kung saan niya ikaw i-call. So, mararamdaman nyo lang, makikita nyo later on, na you are being blessed by our God. At the same thing, mas nagiging marami pa, nagiging kang instrumento na kapwa mo Kristiyano para maging blessed din sila. No? Minsan nakakausap mo lang sila na sila ay hindi demotivated, pero siniran mo sila because of you, na-rekindle, na-refresh sila, na-imagine nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. So, share ko lang po sa inyo ngayon ng umaga, no? So, sa yung, siyempre ngayon po, talaga, nowadays, yung technology, yung social media, no? So, pag umaga po, pag naghihintay ako ng carpool ko dyan sa, sa may Walmart, talagang parang walang choice, kundi para maano lang yung oras, maubos ako naghihintay, mag-Facebook. Pero po ako doon nakita na nag-park sa newsfeed ko, ewan ko kung nakita niya rin po ito, no? Isa siyang, siguro kaidaran ko, or mas bata pa po sa akin, na may Ferrari. So, nabangga siya. I will just make the story short. So, nabangga po siya. So, U-turn, naulan, nahagip po ng Wigo yung harapan ng Ferrari. Alam niyo naman yung Ferrari, yung bumper pa lang po nun, presyo na ng kotse. So, nabangga po siya ng Wigo. So, yung oras na nabangga siya to, hindi niya alam kung ano yung feeling niya. Galing, naghalo na lahat. Kristyano po siya. So, mixed emotion. So, pero, ano daw, bumubulong sige niya, bumubulong sa kanta. Pero, talagang, andun din yung pagiging Kristyano na, inaano siya, alam nila, yung parang, ano bang tawag doon, kinakalma siya ni Lord. So, bumaba daw po, umuulan, bumaba yung Wigo, pinatok siya sa bintana, babae ko, nagpakilala, humingi ng pasensya. Pero pasensya for the Ferrari, I think it's not enough kung ikaw ay ordinary tao lang. Humingi ng pasensya, kaya niya daw nagawa yun, hindi niya na project na tatama siya kasi parang lutang yung isip niya.
siya daw po ay cancer patient, during natakbo siya, iniisip niya yung, alam niya yung bill, lahat na uliikot sa isip niya, t-shirt lutak siya ang nag-drive. Kaya, na-realize niya, bumangga siya, bumalik na po yung diwa niya, yung focus niya. So, umulan po yun, pinakita niya yung ID niya. So, ngayon yung may-ari ng kotse, hindi na makagat na ano, so talagang yung galit niya, nahupa. Siguro hindi ko na maganda man-deliver, pero share ko sa inyo talagang, even din na-touch ako, grabe, aga naman eh. Talagang, tapos bilang isang Kristiyano, bumalik yung babae simulan, bumalik doon sa Wigo. Eh, pagka may mga ganung banggaan, usually kasi, hindi mo talaga inaalis yun eh. Kailangan mo ng police report, kailangan yung actual na scenario, mapicture. So, hindi mo malis, later on, namuna pa rin sa kanya yung pagiging isang Kristiyano. Okay? Ito po talaga. Nag-remind siya, kinalaman siya nito. So, bumaba siya. Siya naman ang bumalik. Siya naman yung tumigil, pumunta, lubas ng kotse, siya naman pumunta doon sa Wigo, pinababa yung sana. Tapos, ang ending, pinag-pray niya na yung babae. Na, alam niya, yung mas mahirap yung ano niya, yung sitwasyon niya ngayon. Compare mo doon sa nabanggalang, material na bagay lang yan eh. Pero yung journey niya ngayon, mas mahirap yung gravity, mas mabigat. So, ang ending, pinag-pray niya. So, in a way, so parang naging blessing siya sa us. Hindi mo alam kung yung babae man naging blessing for him o siya yung naging blessing sa girl. Pero ako, ang tingin ko doon is another way around. Yung babae na naging blessing for him. Kasi talagang sinubok siya at doon na-overcome niya na talagang napatunayan niya na ang mabigal na bagay ay nilipas ng Diyos. So, ang talagang magre-reminisce lang talaga kung ano yung ginawa mo sa mundo ito at yung pinakita mo sa kapwa mo. Which is nauna sa kanya yung pagmamahal. Yeah. So, ayun po. So, again, mga kapatid, in Genesis 12, verse 1 to 3, ito lang po yung aking natutunan or yung aking reflection or takeaway. These verses calls us to a life of faith, obedience, and trust in God's promises, reminding us that we are blessed and to be a blessing to others. Huwag magamba sa oras na kumilos ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. At in-appoint ka niya to lead something. Maaring sa ministry, maaring meron kang in-appoint ka sa eskwelahan mo bilang isang presidente ng asosasyon. So, hindi natin alam kung saan kaya appoint ng Lord, kung ano yung calling na ibibigay sa ni Lord. Alam kong mahirap ito, lalo na kung tulad ko, introvert ka. No? Sabay bibigay ka sa mga posisyong kailangan ng extrovert ang character. So, mahirap ito. Have faith, sumunod lang tayo kapatid. Panghawakan mo lang ang pangako ng Diyos. Tandaan mo, be a blessing to others. Sa Diyos lang po ako. This time naman po, mga kapatid, proceed na po tayo sa ating, sabi nga na, yung main course. So, magpanalaginan po tayo. So, ngayon po, ganun pa rin po siguro, kung okay lang po sa inyo, by group. By group pa rin po tayo. Since tayo po ay 4, 6, 8, 9, so, group yourself into ano lang po siguro. Count na lang tayo into 3. Sige po, simulan ko na po. 1, 2, 3, nanay, 1, 2, si Brojo na 3. Yan. So, dito po yung 1, sa unahan po yung 2, at the back of the 2 is the number 3. Sige po. Proceed po tayo. And then, invite ko lang po si Pastor Nat for closing later on. Patuloy po.
Pero, isa lang talaga yung nagkakita. Whether galing ka doon sa hirap, galing ka doon. Importante talaga sa isang tao. Kasama ka doon. Kahit ano yung sila. Pagdating naman doon sa Pilipinas, wala pa rin difference yun. Kasi, sa anumang sitwasyon, yung pinakamahirap sa buhay, hindi mo talaga kasama ba? Kahit ano. Diba? Ako na isang wala akong siguro, salamat na lang, wala akong makasamang kasabay na ano sa kanya. Siguro sabi niya, tumama na sa salamat. Kasi habang naglalakad ako ng tumama ng talaga. Sabi nga Lord, talagang salamat. Yan, kaya pagka madali lang, kaya pag nadaan sa mahirap, hindi lang kasi oo, tanda ko. Simulan. Sana ganyan na nga lang sila.
kasama ng adventure. For hindi pala doon. Pala ang mga sa office talaga, hindi ko alam ba't yun. Parang mawala ang office sa mga parang ganun. Open na ni ate kanina sa sa target ng
arte, laban talaga tayo. Siyempre, nag-guilty ako eh. Pero hindi kami talaga sinawa. Try ko na lang talaga. Lugar. Wala. Kumalang ka lang ng boyfriend. Sacrifice na lang. Alam na, ayoko magbayad ulit ng malaki. Pwede nang pag-uusap. Basta mo po yung mga kapatid chapter 12. Chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. Sabi dito, kaya lay aside every encumbrance and sin which so easily entangles us. Let us run with endurance. Grace that is set before us. Verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. For what was set before us, we endure the cross, despising the shame, sat down beside us. Talaga lang sila. Right now, Panginoon, napakabuti mo sa atin. Hindi pa po namin Lord, maraming salamat pang word of the Holy Grace. There, Panginoon, we find grace and mercy that must not salamat din, Lord, sa pag-aamit sa ikaw. At ito po ay hindi ko matatagpuan at sunod na pangako mo, Lord, ay kapangyarihan. Ang pangako ng Panginoon, Lord, ay kaya salamat, Panginoon, sa mga opportunity, panalangin, alam mo namin, Lord, that you are a prayer answering God. Salamat, Panginoon, that this week has been long and been very good. And Lord, I pray, Lord, for our children, I pray for our parents, in our couples, especially, Lord, na patuloy na tulungan dito kami. Despite, Lord, yung aming mga pagkukulang, Lord, we acknowledge, Lord, that we are not perfect, Lord. Tulungan dito kami mag-blessing.
pray, Lord, for our teachers, Panginoon, Ernelia, Jane, Michaela, Panginoon, Sister Mary. I pray, Lord, magkaroon po sila ng greater burden, greater concern sa mga kaluluwa ng aming mga anak na mga ministry, Lord, is not that this ministry, Lord, is our future generation, Panginoon. In the latter, Lord, praying, Lord, for the school. They deserve, Lord, a better avenue, Panginoon, upang sila ay makapag-aral, sila po ay maging ayos sa kanilang learning experience, Lord. I know po namin, Lord, na hindi naman kailangan sa Lord. Lord, hindi kami makapag-provision upang mag-fulfill, Panginoon, ang aming pagkakas, maayos na mga kids po, mga kapal na pleasure para sa aming mga kabataan. Raise up, Lord, these teachers, Panginoon, with dedication, commitment, in reaching out and sharing the gospel sa aming mga kids. I pray also, Lord, for all our women, especially the one na nag-love as women of the Bible. I pray, Lord, na hindi lang ikaw maging isang routine, isang activity, Lord, just as a friend. But I pray, Lord, at the end of the Bible, Lord, maging blessing sa kanila. Aming mga women sa word na magkaroon ito ng isang napakalaking impact in terms of personal, in terms of spiritual, Panginoon. At hindi lang po makontain ito sa Carmona, at dahil po ito ay natin sa mga ministry sa target, sila din po ay mag-expand, at sila din po ay mag-bless, Lord, in learning, Panginoon, the lives of these women, Panginoon, na ang layo sa perfection, ang layo, Panginoon, sa mga qualities and character, but because of your grace, of your mercy, Panginoon, you have chosen them. Sila po ay gawin isang magmamala, Panginoon. I pray for all the leaders. I pray sa bawat mga mag-experience ito na sila po ang unang mag-bless upang ma-translate din po nila ang mga life applications nito. Maging blessing din po sa lahat, Panginoon. Kasi, Lord, sa aming mga singles, hindi po kami magsasawa, Lord, na lumapit sa inyo na mag-raise up kayo, Lord, ng leader, Panginoon. Pangunguna, Panginoon, mag-volunteer, reaching out and leading our singles, Lord. We have so many singles in the church that needs a leader, that needs, Panginoon, na mangunguna para po sila ay magkaroon ng mga discipleship group, sila po ay ito. Panginoon, maraming salamat and we are continually praying for all our singles. Thank you, Lord, the opportunity to pray.
tayo. Sa ngayon, Lord, salamat po. Fighting for Sige po, tayo po natin tumayo. Let's just end this time of prayer sa pagpapasalamat. Father in heaven, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Again, Panginoon, we are so privileged, Panginoon, to come before the throne of grace. At kami po, Panginoon, ay muli po mapalakas po ninyo, Panginoon. Salamat, Lord, for hearing all our prayers. Whether ito po, Panginoon, ay answered by no or by yes, Panginoon. But we know, Panginoon, is that you have the best intention for our lives. Lord, as we depart from this place, we're praying, Lord, that your peace and protection be with us. And continue, Lord, to help us, Lord, be excited, Panginoon, in our worship this coming Sunday, Panginoon. At ayahan po ninyo na dalhin niyo po muli kami dito, Panginoon, ang meron pong kasiglahan. At ano man pa po, Lord, ang mga unspoken prayers ng aming mga kapatid about sa po sa amin, ikaw lang po na mas nakakaalam po dito, Panginoon. Lord, hear our prayers, Panginoon. Maraming po salamat again, Panginoon. We bring back to you all the glory, the honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Everyone said, Amen and Amen. Last note, mga kapatid, please prepare sa Sunday. So hopefully ay magsama-sama po tayo after service by 2:30 hanggang 4. At mag-aral po tayo ng hermeneutics, biblical interpretation, tamang theology by Pastor Drew. Please bring your own Bible. Kung hindi po, hard copy, soft copy, personal notebook, but of course, ball pen. So yun na po. See you and God bless po. God be with you.